Tayo pong lahat ay lumapit po sa Panginoon ngayong hapon. Father God, we worship you, we glorify your name, O Lord. Salamat po sa iyong kabutihan, salamat po sa iyong katapatan. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Napakabuti po ninyo sa amin. Salamat, salamat po. Hayaan po ninyo, Panginoon, Ama, na patuloy kayong mangusap sa puso ng bawat isang naririto. Panginoon, katagpuin mo lamang po ang aming mga puso na patuloy na naghahanap sa inyo, ang aming mga puso na patuloy na uuhaw sa iyong presensya sa hapong ito. Maraming salamat po, pinupuri ka po namin, sinasamba ka po namin, dinadakila ka po namin. Sa iyo po ang lahat ng papurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Ano po? Ngayong hapon po ay let's have a review nung atin pong pinag-usapan last week bago ho tayo tumuloy sa atin pong pag-aaralan. Okay, sabi po sa Romans 7. Okay, so before receiving Christ, our previous relationship to sin. Ayan ho. Okay, pakinggan ho natin mabuti ha. Bago daw po natin tanggapin ang Panginoong Hesus, ito po tayo. Meron ho tayong relasyon, hindi sa Panginoong Hesus, kundi saan po? Kasalanan. Okay. Naunawaan po natin, sabi dyan, tayo daw po ay enslaved. Okay. Ang master po natin, nung wala pa tayo sa Panginoong Hesus, syempre hindi ang Panginoon. Our master is literally what? Sin. Okay? So tayo po ay, pag sinabi ho nating alipin po tayo, ano pong ibig sabihin ng alipin? Di ba pinag-aaralan po natin, when we say slave, wala po tayong karapatan sa sarili po natin. Sino po yung mamay-ari po sa atin? Yung ating master. If you watch the movie The Gladiator, sino pong nanood ng Gladiator? Bukod kay Sir Walter na 100 times na yatang pinanood. Di naman. Favorite po niya si Russell Crowe. Tama ba? Ako hindi na Gen Z. Hindi namin kilala yun. Okay. If you have time to watch that movie, ganda po noon. Okay. Pag sinabing alipin ka, wala ka hong karapatan sa sarili mo. Ikaw ho ay nakatali. You are bound. Okay? Dun sa master mo. Siya ho yung magdadecide para sa'yo. Kaya po dun sa the moving The Gladiator, yung mga slave doon, hindi takot mamatay. Kasi bakit po? Bakit mas gusto nilang mamatay? Ano pong dahilan? Doon lang po sila mapapalaya sa pagiging alipin. Okay? Parang ganito po yan. Pag namatay po sila, syempre po, wala na ho magagawa. Naunawaan po natin. So sabi yung ganun, before receiving Christ, ito ho tayo. Our master is sin. Okay? Talagang ayaw po natin sa Diyos. Hindi po tayo naghahanap sa Diyos. Ayaw ho natin ang Panginoon. Pero po, pagkatapos po nating tanggapin ang Panginoong Hesus, kung tayo po'y kumilala na sa Panginoong Hesus, this is our new relationship. Okay? After receiving Christ, our previous relationship to sin, ano na daw po? Set free. Napalaya na po tayo. Our obligation and slavery to sin is broken. Ang tanging paraan lang po para mapalaya tayo sa pagkakaalipin sa kasalanan ay kamatayan. Sabihin nga natin, kamatayan. Kaya po, ano pong ginawa ng Panginoong Hesus? Nung siya po ay namatay sa krus, kasama po tayo doon. Yung kasalanan po natin, inako po ng Panginoon. Okay? Kaya po, nung muli siyang mabuhay, wala na ho tayo sa pagkakaalipin sa kasalanan. Naunawain po natin.
Yun yung sinasabi ho ng Romans 6. Sabi ho sa Romans 6 verse 6 to 7. Ano pong sabi? Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Napakalinaw. Okay? Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Pinalaya ka na sa kasalanan, pero hindi ibig sabihin, hindi ka na magkakasala. Okay? Pinalaya na ho tayo. Free from sin does not mean we are... Okay. Sino ho dito yung hindi na nagsisinungaling? Okay? Sino ho dito yung asawang babaeng hindi kumukuha ng pera sa wallet ng asawa niya? Na nagpapaalam. Okay? So, alam niyo ho yun, meron pa ho tayo. Ulitin ko, free from sin does not mean we are sin-free, pero iba ho. Lagi ko pong inuulit, iba usapan kapag tayo po ay nananatili at patuloy na namumuhay sa pagkakasala. Kailangan po, meron na po tayong pagkamuhi sa kasalanan. Naunawaan po natin. Sabi ho sa Leviticus 18 verse 5, You shall therefore keep my statutes and my rules. If a person does them, he shall live by them. I am the Lord. Ang sino mang tutupad ng aking mga kautusan at tuntunin ay mabubuhay. Okay. Kaya po, ito po ang bawat isa po sa atin. Ulitin niyo po sa inyong katabi, tayo po'y patay na sa kasalanan, buhay naman tayo kay Kristo. Kaya po, napakahalaga po. Okay, Galatians 3, verse 21 to 25. Ang ibig bang sabihin nito ay salungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hinding-hindi. Kung ang kautusang ibinigay ay nakapagbibigay buhay, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan. Okay, ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan, kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo na ibinibigay sa lahat ng sumasampalataya. Okay, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo nakakulong sa kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahaya. At ito po ang pag-aaralan natin. Okay, tingnan mo natin. 25, ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng kautusan o ng taga-disiplina. At yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Tuloy po tayo sa Romans 7. Verse 1, Mga kapatid, kayo'y nakakaunawa ng batas. Okay, alam ninyo ang isang tao'y nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. And Paul give us an illustration, okay, ng mag-asawa. Halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit kung mamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaking iyon. Kaya nga, siya'y magkakasala ng pangangalo niya kung nakikisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon at ang mag-asawa man siya sa ibang lalaki, hindi siya nagkakasala ng pangangalo niya. So ano lang daw po ang magpapahiwalay sa mag-asawa? Kamatayan. Okay. Para ho, okay, so kita ho natin, dito ho natin makikita, sabi ko nga sa inyo, para mapalaya ka. Okay, sa mag-asawa para mapalaya, at hindi ho siya magkasala, kailangan po, diba? Halimbawa po, ang isang balo, kung gusto niya pong mag-asawa ulit, hindi ho siya nagkakasala. Pero kung may asawa ka at buhay pa yung asawa mo at gusto mong mag-asawa ulit, ikaw ay
nangangalunya. Naunawaan ho natin? Okay, kaya nga siya'y, sabi ho dyan, gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan dahil kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo. Okay? Sabihin nyo sa atin, patay na tayo sa kautusan. Okay, so yung Romans 6, tinuturo po ay patay na tayo sa kasalanan. Romans 7 naman, patay na tayo sa ilalim ng kautusan. Okay? So maliwanag po, ano? At ngayon kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga kayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Nung tayo namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay nag-uudyok sa atin na gumawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Ngunit malaya na tayo ngayon. Okay? Ganda ho ng ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kaya tayo'y naglilingkod sa Diyos, hindi dahil sa lumang batas na nakasulat, kundi sa bagong buhay ng Espiritu. Pag sinabi ho natin kautusan, ano po bang tinutukoy na kautusan dito? Ang tinutukoy po dito, di ba? Di ba noong panahon po nila Moises, ano pong meron? Di ba, 10 utos. Yun ang nire-require ho ng Diyos that time. Kaya lang po, nakita ho ng Diyos na wala hong makasunod. Kasi para sa Panginoon, masunod mo man po yung 9 at yung pang-10 hindi mo magawa. It means hindi ka pa rin nakasunod. Kasi hindi ho nire-require ng Diyos ang 99% na pagsunod. God requires 100%. At nakita ho ng Diyos na hindi ho natin kaya yun. Naunawaan po natin. Kaya po, dito ho natin makikita, kaya isa-isahin po natin. Sino ho dito yung lumaki ho sa rules? Huwag mong gawin ganito, huwag mong gawin yan ganyan. Ngayon ko lang ho na napansin, the more na pinagbabawalan mo ang mga kabataan, the more na sila ay nagwawala. Alam niyo yun? Kasi ganun talaga eh. Diba? Huwag kang pupunta sa ganyan. Huwag kang makikipag-chat. Ganito, ganyan, ganyan. Naalala ko pa ho dati, may inalagaan po kami. Meron kaming pinapagawa sa kanya. Huwag ka munang parang pinagbawal ho namin yung pagsa-cellphone. Kasi nga ho, nag-aaral, para hindi ho mawala ho sa focus. Alam niyo kung ginagawa ho niya? Nilalagay niya ho dito sa dibdib niya para hindi ho namin makita na siya ay may cellphone. So pag matutulog na ho kami, kala na ho namin ni Ate El sulog na, nakatalukbong ho ng kumot at doon ho. Alam niyo, the more na pinagbabawalan po natin, especially yung mga kabataan, the more ho nila na eager ho nilang suwayin. Okay? Pag hindi ho tayo nakasunod sa rules, ano pong tawag doon? Anong pwedeng mangyari ho sa atin? Pag sinabihan ka na ganito ang gawin mo, hindi pwede yan ganyan, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Anong nangyayari ho sa bata? Okay, rebellion. Diba? Kaya nga sabi natin, hanggat wala kang relationship sa taong yan, do not impose rules. Kasi magre-rebelde lang yan. Kaya po, dito ho natin makikita, nakita ho ng Diyos. Yung rules po, wala namang makasunod. Ang sinusukli ho ng tao, rebellion. Kaya dito niya nakita, mahalaga ho yung relationship. Kaya binigay niya po ang kanyang bugtong na anak. Naunawaan po natin. Okay. Diba sabi ho natin, especially ho yung mga kabataan ngayon, ayaw ho nilang do this, do that. Diba? Maging ganito ka. Minsan ho si Bethany nauurat na sa akin eh. Tama ba yung term ko? Lagi ko sinasabi, ganito, gawin mo, ganito, ganyan, ganyan. Okay? Diba ho?
Diba ngayon, uso na ho yung cancel culture. Pag hindi ka sumunod, ganito yung gagawin sa'yo. Okay, sabi nga nila, whether it's religion, social media, or family pressure, the world gives us list of expectations. Okay? Pero tandaan po natin, ito lang no, dead to rules, alive to relationship. Ito ho yung big idea. Gusto ko makita ho natin. Sabi ho dyan, rules do not change hearts. Ang mga rules, ang mga kautusan, hindi po nagpapabago ng ating puso. Yan ho yung binibigay ng religion eh. Pakinggan ho nating mabuti. Diba? Bawal kang magpantalon. Bawal kang kumain ng ganito. Bawal kang magpagupit. Yan ho yung religion. Bawal kang tumabi sa lalaki sa loob ng church. Hiwalay ang lalaki, ang upuan ng lalaki at babae. Okay, the more mo naman pinagbabawalan, doon naman sikal na gustong, diba? Ganun ho, diba? So, yun ho yung binibigay ho ng religion. Ito, ganyan. Ito yung gawin mo, bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Wala naman yung makakasunod eh. Okay? Kaya nga po, ito. Sabi ho natin, ito ho ang katotohanan. God never intended us to be made new through rules. Hindi ho yun ang plano ng Diyos. Ano po? Hindi ho tayo nabago dahil sa rules. Ano nga yung kinawit natin kanina? Kaya ho tayo nabago. Kaya ho nabago ang puso ho natin. Dahil po sa sukdulang biyaya lamang at sa kagandahang loob lamang ng Diyos. Diba? Kaya ho ang Panginoong Jesus ay namatay, muling nabuhay para po sa atin. Kaya po, relationship. Sabihin natin, relationship. Okay? Sabihin natin, we are not under the law anymore. Tingnan natin sa Romans 7:1-3. Ano ho? Mga kapatid, kayo'y nakakaunawa ng batas. Alam ninyong ang isang tao'y nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. So tayo daw po ay patay na sa kautusan. So, hindi ho na tayo nabubuhay doon. Kaya wala na ho tayo. Hindi na ho tayo saklaw. Okay? Naunawaan ho natin? Okay, so in-illustrate ho niya yung sa buhay ng mag-asawa. Ang tangi hong makapaghihiwalay pag wala ng bisa ng kanilang kasal ay kamatayan. Naunawaan po natin. So, sabi ho natin, number 1, from Romans 7:1-3. The law. Ano daw po yung kautusan? Ito lang po. Ito po yung nagagawa ng kautusan. It is a mirror, not a... Okay. Malinaw po yan. Yung kautusan po, salamin lang po natin yan para malaman po natin, ito yung mga bagay na hindi mo pwedeng gawin. Pero ang kautusan po, hindi ka ho niyan maililigtas. Okay? Hindi ho natin mararanasan ho yung relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ho ng kautusan. Diba sabi nga natin, sinasabi ho ng kautusan, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, diba? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Diba yun ho yung kautusan? Okay. Ano hong trabaho ng law? Okay? It exposes sin, but it doesn't remove it. Sabihin nga natin, na-expose lang, pero hindi makakaalis ng ating kasalanan. Okay. Asan yung mga Gen Z? Okay, sabi po nila, hindi ko alam kung naintindihan to ng mga Gen Z. Tayo daw po ay nasa mundo na kung saan tayo ay nabubuhay sa hyper-awareness. Okay. Sino po nakakaintindi ng hyper-awareness? Gen Z! Pag sinabi natin hyper-awareness,
Okay, pakinggan ho natin mabuti. Ito daw ho yung mga Gen Z ngayon. Kaya po sabi ho ni Marcelo kagabi, sabi niya, ito ang dahilan kung bakit kailangan nating i-share ang gospel. This is the reason why we need to be bold when it comes to sharing the gospel. Kasi we are living in a world of hyper-awareness. When we say hyper-awareness, we know na may mali, but we do not have the power to correct it. Naunawaan po natin. Alam natin. Okay? Diba? Yun nga yun eh. Kasi corrupted ang puso. Kaya yung nangyayari sa Pilipinas, naku po. Kaya, alam mo natin kung ano yung mali. Alam natin na mali po yung mga ginagawa. But no one seems to have the power to fix it. Kasi wala naman yung makapag-aayos ng puso ng tao eh. Anong kailangan po natin? Sino hong kailangan po natin? Wala pong iba kundi ang Panginoon. Kaya nga ho sa YC, sa Bible study po namin sa YC, grabe ko ulit-ulitin. Sabi ko sa mga magulang, discipleship starts at home. Ang pagtuturo po, church, partner lang po kami. But kayong mga magulang, opo, partner po tayo. Para maipakilala sa kanila ang Panginoong Jesus. And the first thing that we need to disciple is the heart. Paano natin madedisciple ang heart? Kung hindi nila alam at kilala kung sino ang tanging makapagbabago ng puso nila. Kaya po dapat mga magulang, ipakilala niyo po ang Panginoong Jesus sa inyong mga anak. Paulit-ulit ko pong sinasabi, kulang na sila'y isama niyo dito sa loob ng church. Ipakilala niyo po as parents. Gumawa kayo ng paraan kung paano ninyo maipapakilala ang Panginoong Jesus sa inyong mga anak. Kasi yun eh. Asan dito yung mga magulang? We cannot fix them. So sabi sa Romans 4, okay? Gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan. Okay? So, number 1, ano nga sabi natin? The law, a mirror, not a savior. Sino po yung makapagligtas sa atin? Hindi po yung rules, hindi po yung kautusan. Kaya sabi ng Panginoon, hindi yan ang kailangan. Ang kailangan ninyo ay siya po, ang Panginoong Jesus. And number 2, verse 4, sabi dyan, gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan. Sabihin mo sa katabi mo, you died to the law. Okay, if you're in Christ, your relationship with the law is over. So, hindi na tayo nabubuhay sa... Okay, sabihin mo nga sa katabi mo. Sabihin mo, hindi ka na nabubuhay sa kautusan. Diba? Sa iba yung kailangan maging member ka, kailangan ganito ang gawin mo para maligtas ka. Hindi po yun. Okay? Tanging ang Panginoong Jesus at pananampalataya po natin sa Panginoong Jesus dahil lamang sa kagandahan ng loob ng Panginoon, ng Diyos, kaya po tayo maliligtas. Okay? Hindi po pagsunod sa kautusan. Okay? Sabihin nga po natin, sobrang toxic ng kautusan. Kasi hindi naman tayo makakasunod eh. Okay? Okay, sabi dyan, nung namatay ang Panginoong Jesus, ang dati niyong pagkatao ay kasamang namatay. Gayon din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan, sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, at ngayon kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya sa muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Okay? Hindi mo na kailangang i-prove yung sarili mo. Diba? Kailangan ganito, magawa ko lahat, ganyan-ganyan.
Hindi po ganun eh. Okay? Yung wala na hong condemnation. Kasi pinalaya na tayo ng Panginoon, tayo po ay nabubuhay na sa habag at biyaya po ng Diyos. Sabi ho niya, tuloy lang po natin, gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan dahil kayo bahagi ng katawan ni Kristo at ngayon kayo ay kabilang sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabuting gawa para sa Diyos. Okay? Sabi dyan, dahil kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo at ngayon kayo'y kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay. So number 3, ano pong makikita ho natin? You belong to another. And who's that another? Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, ang nagmamay-ari na sa'yo at kasama mo ay ang Panginoon. Okay? Diba? Pag yung sa kautusan kasi, parang feeling natin, ano nga yung kanta? Pastor said, I did my best, but my best wasn't good enough. Ganyan tayo eh. Ginawa ko na ang lahat, pero hindi pa rin sapat. Kaya sabi ng Panginoon, kahit anong gawin natin, wala. Kaya siya na ho. Okay? Ang ginawa ho ng Panginoong Jesus sa krus, sabihin mo nga sa katabi mo, ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ay sapat na. Okay, hindi na ho natin kailangang magpakahirap na tuwing mahal na araw, papalu-paluin mo yung sarili mo. Diba? Sugat-sugat na yung likod mo. Para patawarin ako ng Panginoon sa aking mga kasalanan, para mabawasan ang aking kasalanan, lalakad ako ng pabluhod, magmula ho bayan, papunta hong Sampiro. Meron ba gano'n? Hindi na ho natin kailangan pahirapan yung sarili natin kasi ginawa na ho ng Panginoong Jesus. Tapos na. Naunawaan po natin. Meron na ho tayong relasyon sa Panginoon. So lahat po ng sumampalataya at kumilala ho sa Panginoong Jesus, patay na sa kautusan, at ikaw na po ay meron na hong relasyon sa Panginoong Jesus. Okay ho? Diba? Ang sarap ho. Ganda ho nung awit natin, tinabi sa piling mo. Tinawag mong anak. Grabe. Alam niyo ho, binigay mo ang lahat. Binigay ho ng Panginoon ang lahat para sa atin. Diba ho? Diba, imagine niyo po yung malaya ka na ho, na Lord, at alam mo, meron ka ng relasyon sa Panginoon. Diba, ang sarap lang hong makita, diba? Alam mo ng Panginoon, anak, ngayon na may relasyon na, nakipag-isa ka sa akin. Alam ko kung kailan ka broken. Alam ko kung kailan ka mahina. Alam ko ang mga bagay na pinagdadaanan mo, lakbayin mo sa buhay. Alam ko lahat yan, but always remember that I am with you every steps of, diba? Sa bawat hakbang, sa bawat sitwasyon ng buhay natin, sinasabi ho ng Panginoon, Jesus, anak, I love you and I will never leave you. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Hindi ka iiwan. Okay? Okay, so sa kita ho natin, you've been released. Okay, from the law to belong to Jesus Christ. Sabihin mo nga sa katabi mo, this is not about religion. It's all about relationship. And it brings life, real life. Totoong buhay sapagkat ang Panginoong Jesus ay buhay at hindi lamang po basta buhay. Isang buhay na sabi ho, magbubunga ng mabubuting gawa. Tingnan nyo katabi nyo. Kaya nga may fruit of the... Okay, naunawaan po natin. Hindi lamang po basta buhay, kundi buhay na magbubunga ng mabubuting gawa. Okay. Tingnan po natin sa Romans verse 6, 7.
Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan, matay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kaya tayo'y naglilingkod sa Diyos hindi dahil sa lumang batas na nakasulat, kundi dahil sa bagong buhay ng Espiritu. So number 4, yung pong makikita ho natin, serving in the Spirit, not the script. Sino dito nagbabasa ng Bible? Diba? Minsan kasi, binabasa lang talaga natin at alam lang natin. Pero po, ang totoong sumampalataya ho sa Panginoon, yung every time na magbabasa ka ho ng Bible, hindi lang siya parang libro na binasa mo and after that walang nangyari. Sabihin mo sa katabi mo, maaapektuhan ka talaga. Hayaan mo ang salita ng Diyos ang magbasa sa sarili po natin, sa buhay po natin. Kasi po, sabi ho dito, tayo'y naglilingkod sa Diyos hindi dahil sa lumang batas na nakasulat, kundi dahil sa bagong buhay ng Espiritu. Alam niyo ho, lahat ho tayo, once na tayo kumilala ho sa Panginoon, yung pagkilos ho ng Panginoon, ang pagkilos ho ng Espiritu ho ng Panginoon, nararanasan po natin yan eh. Diba? Mayroon bumubulong. Meron na hong yung budhi ho natin. Minsan hindi na ho panatag kapag nagagawa ho tayo ng hindi tama. Espiritu ho ng Panginoon yan. Diba? Pag yung sino dito yung nakaranas, minsan uminit yung ulo mo, biglang may pagpapaalala sa'yo. Uy, parang sobra naman yung nasabi mo. Parang ganon, diba? Sabihin nyo, yung parang marirealize mo. Diba ho? Yun ho eh. Kasi ho, tayo ho ay pinananahanan na po ng banal na Espiritu ho ng Panginoon. Sabi ho ay, nasa ospital daw po yung anak niya at humihingi po ng financial na tulong. Sabi ko, Lord, paano ba? Gusto ko po talagang tumulong. Kaya lang wala po akong maibibigay. Sabi ko gano'n. Sabi ko sa kanya, sinabi ko sa kanya, sabi ko gusto ko talagang magbigay, kaya lang wala akong maibibigay. Sabi ko sa kanya gano'n. Sabi ko, ipagpapray ko na lang habang kayo nandyan. Tapos po, ang panalangin ko, sabi ko, Lord, makapag-chat po siya sa tao na meron para mabigyan sila. Tapos nung may GC ho kami yung mga pastor. Sabi ho ng isang pastor, natalpugan nga ako ng 1,000 ng 1K. Sabi ko, wow, ang galing ho ng Panginoon. Kasi nagpipray ako na meron nung magbigay sa kanila. Meron po palang ginamit ang Diyos na magbigay. Hindi po kami. Kasi sabi ko, Lord, wala po talaga kami yung pangbigay. Ipagpipray ko na lang na samahan sila ng Panginoon at makapag-chat siya sa tao na meron. Okay? So, mayroon ho nakapag-abot sa kanya ng pera. Sabi ko, ang buti ho ng Diyos, yung, alam mong, although wala kang maibibigay, pero may mga paraan para makatulong. Diba? So, sabi ko, sabihin nyo nga, yun eh, kasi yung humihingi ka ng wisdom, ng tulong sa Panginoon, sabi ko, Lord, paano ba ako makakatulong? Financially, wala po kaming may bibigay sa kanya that time. Pero salamat po sa Panginoon, sabi ko, pagpapray ko na lang. Galing yun sa Panginoon eh. Pagpapray ko na lang na Lord, mag-chat sa tao na meron. Okay? So, di ba minsan po, ang banal na Espiritu po ay nag-i-empower ho sa atin na makasunod sa Diyos. Hello? Ngayon po, di ba dati? Kahit dati naman talaga ayaw nating sumunod sa Panginoon. Ngayon po, mayroon na ho tayong eagerness, desire na sumunod sa Panginoon. Banal na Espiritu po yan. Naunawaan po natin. Kaya minsan, asan ho yung Gen Z? Yung mga Gen Z, hiyang-hiya yan pag worship time na magtaas ho ng kamay. Kasi, alam nyo ba yun? Pride po kasi yun eh. Na parang, kasi pag tinaas natin yung kamay ho natin, it's a sign of surrender. Na Lord, binibitawan ko na lahat. Lahat ng yabang ko, lahat na ng hiya ko, Panginoon. Okay, sino dito yung pag praise and worship, hindi pa ho pumapalakpak?
patingin-tingin pa sa likod. Okay? Ayaw pa akong magtaas ng kamay. Pero may mga times, diba? Parang gustong-gusto mo na may parang may nag-uudyok na sa'yo, sige na, anak, itaas mo na. Pag ganyan, sunod ka na. Kasi banal na spirito po yan eh. Unawaan po natin, huwag na ho kayong mahiya. Sabi mo sa tabi, huwag kang mahiya. Sige, sabihin mo, huwag kang mahiya. Yung sabi dun sa awit, ano daw pong ginawa ng Panginoong Jesus sa atin? Binigay niya ang lahat. And you have to go all in sa Panginoon. Kakawala ka na ho sa sarili mo, kakawala ka na ho sa pride, kakawala na ho tayo sa hiyaho natin kasi Panginoon yun eh. Okay? Ito yung ginawa ng Panginoong Jesus. Ano po sa atin? He transforms our heart, not just our habits. Binago niya po ang ating puso. Hindi lang ho yung mga ginagawa ho natin. Naunawaan po natin, kaya ho, yung habag, yung kagandahang loob na ginawa ho ng Panginoong Jesus sa atin, ito po yun. Ano po, nagkaroon ho tayo ng relasyon sa Panginoon. Kaya ho, malaya na ho tayong nakakalapit. Malaya tayong makakatawag sa Kanya ng Ama. So, ano pong gagawin po natin? Number 1, ano po sabi dyan? Dito na ho ako magtatapos. Okay? Okay, basahin po natin. Okay, stop trying to earn what's already yours. Anong sabi ni Pastor Sed kanina? Favorite ni Pastor Sed eh. Every time na siya ay tatayo, parang, lagi kong naririnig sa kanya yon. Sige nga, kung kayo ay aware, anong sinabi niya sa praise and worship kanina? Bibigyan ko ng it is okay. Tapos na. Tinapos na po ng Panginoon. John 19 verse 30. Okay? Ibig sabihin po, you don't have to keep proving yourself. Hindi po kailangang patunayan sa sarili mo na ganito ka, ganyan, ganito. Makakasunod ako, magagawa ko to. Hindi na po. Tinapos na po ng Panginoon. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, you are free. You are forgiven. And you are loved. Okay? Kaya po ang gagawin na lang po natin ay rest in what Jesus did. Okay? Naunawain po natin. Number 2. Yan. Yung sinasabi ko. Listen to the Spirit, not just the... Okay. Alam niyo po, ang salita ho ng Panginoon ay buhay. Okay, kapag sinabi ho ng Panginoon na ganito, sa salita ho ng Diyos, ganito ang gawin, patawarin mo ang iyong kapwa. Huwag kang mag-hesitate na lumapit, magpakumbaba, humingi ka ng tawad. Okay? Naunawaan po natin. Sabi nga natin, do not just memorize the Word of God. Let it read you. Okay? Diba sabihin, tanong mo sa Panginoon, Panginoon, ano po yung gusto nyong ipagawa sa akin sa pamamagitan ng salitang to? Yung salitang to, Panginoon, ano po yung gusto nyong baguhin sa akin? Sa pamamagitan po ng yung salita. Panginoon, ano pong gusto nyong ipagawa sa akin? Tanong po natin sa Panginoon. Ano po? Panginoon, sino po yung gusto nyong mahalin ko? Sa pag-alayan ko ng akinong pagmamahal sa aming church. Sino po yung mga taong kailangan po ng pagmamahal at kailangan ko pong ma-reach out? Tanong niyo po sa Panginoon. Okay? Naalala ko lang. Okay? May sinan po ako sa YC. Tingin mo kayo sa akin. If you are a Christian and still you're looking for attention, okay? Na parang, ba't di man lang ako kinamayan nun? Di man lang ako ganito. Nasa loob na po ng church, kayo po'y Christian. Huwag na po tayong maghanap niyan. Tayo na po ang reach out. Okay, and this is the last. Dito na po ako magtatapos. Walk in freedom, not in fear. Ulitin ko po, we are no longer under the law. Tayo po ay tinubos na po ng Panginoon.
sa kautusan, patay na po tayo sa kautusan, di na po tayo nabubuhay sa kautusan. Ngayon po na tayo sumasampalataya sa Panginoon at may relasyon sa Panginoon, tayo po ay nabubuhay na sa kagandahang loob ng Diyos. Okay? Lahat po ng rules, diba? Kaya nga po ang greatest commandment, ano po sa New Testament, ano na po? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your... Naunawaan po natin at doon na po. At sinabi ho ng Panginoon, we are not under guilt anymore. Kaya nga ito nga yun sabi nga po ni Marcelo, be bold. Sabihin natin, be bold. Maging matapang ho tayo sa pagsunod ho, sa pagkilala ho sa Panginoon, sa pananampalataya ho sa Panginoon. Kasi ho, iniligtas na ho tayo ng Diyos sa kautusan na hindi mo na kailangang i-prove yung sarili mo. Naunawaan po natin, tinapos na ho ng Panginoon, you belong to Christ. Ang nabubuhay na ho sa atin ng Panginoong Jesus. Wala na tayong kailangang patunayan. Pinatunayan na po ng Panginoong Jesus. Tinapos niya po lahat na. Naunawaan ho natin. Kaya ho, alam niyo, sabihin niyo po sa katabi mo, speak the truth. Huwag kang matakot na sabihin po ang katotohanan. Nagsalita ho ng Panginoon. Okay po, kaya po, salamat po sa Panginoon. At may isa na naman pong humakbang. Umalis ho sa comfort zone at humakbang para humagamit ho ng Panginoon para lalong mapalawak po ang kaharian ng Diyos. Okay? Kaya po, wag ho tayong matakot. Diba? Sabihin mo sa katabi mo, wag kang matakot. Malaya ka na. Pinalaya ka na ng Panginoon sa lahat po ng takot, sa lahat ng sa kasalanan, sa kautusan, pinalaya na ho tayo ng Panginoon at tayo po ay nabubuhay na sa sa kagandahang loob ng Panginoong Jesus. Okay, Galatians 5, verse 1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. You don't need to be religious to be holy. You don't need to follow dead rules to be fully alive. Ang kailangan lang po natin, sabihin mo sa katabi mo, you just need Jesus in your life. Tayo pong lahat ay tumayo. Okay po, alam nyo, this is the time na pasalamatan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang ginawa para sa atin. Alam niyo yun, pinadali ng Panginoong Jesus ang buhay po natin. Imbis na tayo po yung mahirapan sa krus, mamatay ho, inako ho ng Panginoon para po sa atin. Kaya po, hindi ko ho alam, wag ho kayong mahiya. Tayo po ay magpasalamat ho sa Diyos sa pamamagitan po ng awit na to. Panginoon, napakabuti mo, salamat, binago mo ako. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon bago. Kaya po, pasalamatan po natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng awit na to. Ang kabutihan, kung meron pong isang bagay na hindi po natin kailangang kalimutan sa buhay natin. Diba? Yung parang, although may mga panahon na financially you are broke, may mga panahon di kayo ayos ng asawa mo, may mga panahon na hindi maayos ang kalusugan mo, may mga panahon na walang dumadamay sa'yo, wala kang kaibigan, meron pa rin pong dahilan para magpasalamat ho sa Diyos. Kasi binago po tayo. Namatay po ang Panginoong Jesus para sa atin, para magkaroon po tayo ng buhay. Totoong buhay at buhay na magbubunga po ng mabubuting gawa. May Panginoon po tayo At itong bagay po, ipagpasalamat po natin sa Diyos.
Huwag na po tayong maghanap ng ano pa mang bagay sa mundong ito. Wala ka man ng ganito, wala ka man ng ganyan. It's fine. May Panginoon po tayo. Kaya po tayo magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan po ng awit na ito. Salamat po tayo sa Panginoon. Pasasalamat sa'yo'y hatid ng puso umiibig, O Diyos, iyong dinggin. Ang buhay ko ito'y nakalaan sa'yo, papuri, aawitin para sa'yo lamang. Jesus, salamat po, ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. Jesus, salamat po, ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Ikaw ang siyang patutuglihan, sa paligid mo'y may awit ng kaligtasan. Jesus, salamat po, ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Salamat po, Panginoon. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoong Jesus ngayon pong hapon. Nais po naming magpasalamat sa iyo, Panginoon, sa kaligtasan, Panginoon. Sa buhay na walang hanggan, sa iyong biyaya. Sa katotohanan, Panginoon, na ang iyong pagkamatay sa krus ay pumawi ng lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Nais mo naming magpasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, Panginoon, O Diyos.
At hayaan mo po, Panginoon, ang pasasalamat pong ito ay hindi po maging pasasalamat lamang na sa salita, kundi maging pasasalamat na kami po, Panginoon, ay mamuhay ng mga naayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Makita, Panginoon, o Diyos, ang bunga ng pananampalataya sa iyo. Yung pong pasasalamat, Panginoon, na ipamuhay ang katotohanan, na ipamuhay ang iyong kalooban. Na kami po, Panginoon, ay mga totoong tagasunod mo, na hindi ho binabaliwala ang iyong pagkamatay sa krus, na hindi ho nililimot ang iyong pagkamatay sa krus, na sa halip, Panginoon, nakikita ko sa aming buhay na kami po ay iyong tinubos sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Maraming salamat po, O Diyos. Dalangin lamang po namin, Panginoon, O Diyos, sa hapon pong ito, Panginoon, nagamitin niyo po ang amin pong buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo. Nais naming patuloy na magpasalamat, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong sukdulang biyaya, Panginoon, O Diyos. Kami po ay malaya hong nakakalapit sa iyo. Patuloy ho tayo manatili sa presensya ng ating Panginoon. Awitin ho natin ito sa Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, magkukulan na ba at wagas mong pagsinta? Habang walang kakayahan, nasuklian ka ng mabuti. Tayo po'y sumamba sa Panginoon. Tayo po'y magpasalamat. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos, sige po, awitin natin sa Panginoon. At katwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos. O salamat, mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya. Sige mo, lahat po tayo magpasalamat sa Panginoon ngayon pong gabi. Habang hindi karapat-dapat, magkukulan ang tapat at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di ka
pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suntulan biyaya mo. Oh, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon Jesus. Salamat po. Sige po tayo magpasalamat sa Panginoon sa pagkakataon ito. Pasalamatan lang po natin ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa. Oh, salamat po, Diyos. Iyakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako. Salamat sa iyong pag-ibig kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ang kapanalan, kalwalhatian. Salamat sa suntulang biyan. Oh, salamat, Panginoong Jesus. Salamat ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa... Sige po, uwitin natin sa Panginoon. O Diyos ng katarungan at katwiran, dahil minsan di napahiran ang kapanalan, kalwalhatian. Salamat sa suntulang biyaya mo, oh Diyos. Mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suntulang biyaya mo. Nanatili lang po tayo sa presensya ng Panginoon. Thank you for your grace, Lord. Thank you for your love, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sa bawat isa po na naririto, nais ko po na malaman mo, mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon. Ano mang kasalanan,
anumang pagsuway, anumang pagsalansat. Nais ko pong sabihin sa iyo sa oras na ito, ang Panginoong Jesus ay namatay para sa iyo. Mahal ka ng Panginoong Jesus. At nais ko pong sabihin sa iyo na ang lahat ng iyong kasalanan ay kasama ng ipinako sa krus. Pinatawad na ito ng Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya po ngayon meron po tayong kapayapaan, kaligtasan dahil po sa kanyang sukdulang biyaya. Salamat po, Panginoon. Na kung kami po dati, Panginoon, ay mga kaaway. Ngayon po, Panginoon, kami po, Panginoon, mga kaibigan. Hindi lang po kaibigan. Kami po yung anak mo. Kami po, Panginoon, binigyan niyo ho, Panginoon, ng buhay na walang hanggan, kaligtasan. Binigyan niyo ho kami ng karapatan na tawagin kang Ama. Salamat po, Panginoong Jesus. Wala ho kaming ginawa dito. Subalit, ikaw, Panginoong Jesucristo, ang nagsilbing ang bumuhat, ang umako ng lahat po ng kasalanan na aming ginawa. Salamat po, Panginoon. Wala po sa araw na ito, Panginoon, kami po'y mamumuhay na ayon sa iyong kalooban. Dahil kita ho namin ang iyong dakilang pag-ibig sa amin. Kita ho namin, Panginoon, ang iyong sukdulang biyaya. Salamat po, Diyos. Sa pag-alis po namin, Panginoon, pag-iwahiwalay, baon ho namin, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig. Baon ho namin, Panginoon, ang kapayapaan ng puso na nagmumula sa iyo. Baon ho namin, Panginoon, o Diyos, ang iyong biyaya, Panginoon. At hayaan mo po, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay maranasan din ho ng iba. Kami po'y mabuhay para ho sa iyo. Salamat po sa iyo, lahat ng papuri, ang pagsamba, pagdakilat, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.